Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan kung bakit natalo si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa election 2025. Alam po natin medyo malakas din itong na politiko sa every time that there is an election, no? So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, panonood, pag-like, pag-comment, pag-share. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Marami sa inyong hindi makapaniwala, no? Isang dating senador, no? Si Senador Ramon Bong Revilla Jr. Nung una guys, may time nga way back to 2010 yata, 2011, number 1 senador po ito sa Pilipinas. Kaso during that time, parang hindi pa masyado widespread ang paggamit at pag-utilize ng social media sa kandidatura ng isang politiko. Last election, nakasurvive siya, nanalo, pero sad to say, no, this election 2025 held March 11, 2025 ay hindi po siya nakapasok sa Magic 12. Pag-usapan po natin guys ang mga posibleng rason, no? Kasi ito, even though natalo po siya, it can be a source of knowledge, no, sa kanya para ma-improve niya kung may plano pa siyang tumakbo sa 2028 na election. Ano ba ang pwedeng maayos para manalo siya, Senator Bong Revilla, no? Ano bang mga pagkakamali kung meron man, no? Una-una, pagkalat ng maling impormasyon or fake news. According sa kanya to, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun, ang pangunahing dahilan sa pagkatalo ni Revilla ay ang pagkalat ng maling impormasyon sa social media. Particular na tinukoy ang mga post na nagsasabi siya ay natulan sa kasong plunder at inutusan ng Sandigan Bayan na ibalik ang 124.5 million pesos. Bagay na itinanggi ng kampo ni Revilla dahil siya ay naakwit sa nasabing kaso. Totoo po ito. Naakwit po siya sa kaso, and then sabi ng Sandigan Bayan, ibalik niya daw ang 124.5 million pesos. Medyo nakakaloka din kasi tignan mo, naakwit ka, not guilty ka, and then ibabalik mo. Anong ibabalik mo? Kung meron man, parang nag-admit ka na guilt ka. Okay, medyo maraming technicality sa kaso, no? So, yun ang isang reason, no? Ikalawa, pagkawala ng suporta mula sa Iglesia ni Cristo or INC. Actually guys, no, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay pumipili din ng kanilang gustong kandidato na suportaran, at gusto natin at hindi, may na-endorso silang politiko or kandidato, malaki ang chance, malaki din ang maitulong sa pagpanalo sa eleksyon. Bagamat dati siyang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo sa election 2025, ay hindi siya kabilang sa 8 senatorial candidates inendorso ng grupo. Ang endorsement ng Iglesia ni Cristo ay kilalang may malaking impluwensya sa resulta ng halalan sa Pilipinas. Totally agree ako dyan, no? Hindi natin alam kung bakit hindi siya in-endorse ng mga kapatid natin sa iglesia, pero alam ko malaking tulong sa isang politiko kung na-endorse kayo. Kahit dito sa Bacolod, no, lahat ng in-endorse ng Iglesia ni Cristo ay nanalo sa local na eleksyon, no? Okay. Pangatlo, negatibong imahe sa politiko. Kahit na mamalaki ni Revilla ang kanyang mga nagawa bilang senador, tulad ng pagpasa ng 343 na batas, yun din ang trabaho ng isang senador, patuloy siyang binansagan ng ilan bilang Mr. Budots sa kanyang pagsasayaw, no, na may negatibong konotasyon sa kanyang imahe. Ang ganitong pananaw ay maaring nakaapekto sa tiwala ng mga botante sa kanya. Posible, no? Posible. Ikaapat, pagtaas ng kamalayan ng mga botante. Voters awareness. Ayon kay Revilla, ang mga kabataang botante ay maaring hindi lubos na nakakaalam sa detalye ng kanyang kaso sa PDAF
At kakulangan ng kaalaman na ito ay maaring nagdulot ng pagdududas at pagkawala ng suporta mula sa sektor ng kabataan. Posible naman. And then last po, no, dahilan, ikalima, pagkilos laban sa maling impormasyon. Bilang tugon sa mga maling impormasyon, nagplano si Revilla na magsampa ng mga kasong cyber libel laban sa mga individual at grupo ng nagpakalat ng maling balita or fake news laban sa kanya sa social media. Layunin nito ang linisan ng kanyang pangalan at pigilan ang pagkalat ng faking balita sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, nagpahayag si Revilla ng respeto sa resulta ng halalan at nanawagan ng pagkakaisa para sa ikakabuti ng bansa. Tama naman, no? At least he honored the result, no, si Senador Bong Revilla, no, at magtulungan na lang siguro, no. So kung may alam kayo na mga ibang dahilan bakit siya natalo bilang sa pagtakbo, no, sa senador, si Senador Bong Revilla, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito naman pong kaibigan si Jake. Paalam.